kinaiinis ko rin ngayon dito. Parang kahit saan dumudura yung mga tao. Wala ako nalalasa. Init? Talaga? Oh, parang hindi ka masaya. Hindi ko alam kung wala akong panlasa o wala akong lasa. Yes, finally we're here. Diyos ko, nakakapagod. Ano, akala niyo sa Pilipinas lang makalat? Pati dito ganun din. Yan pa rin yung robot na sinundan namin. Oh. Medyo malayo lang talaga siya dun sa train station. So, sino ba yung trentahin dito? Siya. According dito sa A-map, I'm not sure kung nakikita. Pero, maglalakad ba tayo ng konti dito sa area na to? So, sundan lang natin ito sinasabi ng A-map. A-map will always be your best friend here in China. Usually, kung ano yung nakalagay na estimated time of arrival, yun talaga yung nagiging totoong oras ng dating mo sa destination mo. So, let's just walk this way. Bali, medyo may konting lakad lang from train station. So, kung pagod na kayo, ayaw nyo maglakad, you can always use DD to go directly and hassle-free from your location. Hey, hey, hey! This is already my 4th day here in Shanghai, China. Ang bilis ng araw, pang-4 na araw ko na agad ngayon dito. And hindi ko akalaing bukas, aalis na ako. I'll be going to Beijing tomorrow. Pero for now, ang first destination ko for today ay ang Anfu Road and ang Wuhan Road. Magkalapit lang naman daw yung dalawang yon. So yun, from the train station, konting diretso lang and then turn left. And here, diretso lang tayo. Yun, may nakalagay na Anfu Road na sign sa kabilang side. Ang daming puno, nakakatuwa. In fairness naman sa China, may mga lugar lang talaga din na hindi masyadong maganda yung amoy or hindi mabango yung amoy kasi sobrang common talaga dito sa China na maraming naninigarilyo and wala silang mga designated na smoking area. So even yung ay sa akin, kasama ko dun sa Jaxing na tour, sabi niya even siya na Chinese, ayaw niya, kinaiinis niya yung ganong kultura ng China na parang hindi man lang magkaroon ng designated na smoking area and yosi lang ng yosi kung saan-saan. Tapos kasi yung mga, dito, yung mga, usually tinatapon lang, after manigarilyo, itatapon lang sa sahig, tapos aapakan lang nila. Alam, hindi man lang maitapon sa tamang basurahan. Yan, kagaya ito ni Kuya, naninigarilyo lang siya, tapos tinapon lang niya. Ano, akala niya sa Pilipinas lang makalat? Pati dito, ganun din. Pero so far, itong area naman ito, ang linis. Oh. Yung mga nalaglag lang na dahon. Yan, ganun lang. Kasi syempre may puno. Pero overall, malinis naman itong nilalakaran ko ngayon. Also, isa rin kinaiinis ko rin ngayon dito. Parang kahit saan dumudura yung mga tao. Even dun sa hotel namin, talagang pag-akit ko sa stairs, meron talaga ng dura. Tapos meron talaga rin mga nag-iossi dun lang din sa hallway. Ewan ko ba, parang normal lang sila dito na ganun. Pero at the same time, majority talaga ng mga turista dito ay locals din nila. Mga Chinese din talaga mismo yung turista nila dito. Siguro dahil okay naman talaga kasi yung local tourism nila, hindi naman nila kailangan talaga ng mga international tourists kasi China can actually survive on its own. Yun. So far, yun lang naman yung ilan na reklamo ko dito sa China kasi overall, maganda naman talaga dito sa China. It's almost similar with Japan and Taiwan. Similar in a sense na parang halos
ang gaganda ng mga buildings, ang gaganda ng mga pasyalan, buhay na buhay yung buong area, ang dami nangyayari. Sobrang layo pa pala ng Wukang Mansion na yun. So, from here sa Harmay, ano ba to? Dito merong cafe dito. Harmay Cafe siguro yung pangalan nito. So from here, magdididi na ako going to Wukang Mansion kasi pagod na ako. Ang mahabang lakarin pa siya from here. Abutin daw ako ng 20 minutes. 20-minute walk pa daw siya mula dito sa building na to. So, I would recommend na from train station or maybe mula sa location nyo, magdidi na lang talaga kayo going there kasi medyo may kalayuan siya. Or ito na ang ating ride. Hindi basta-basta mga taxi nila dito. In fairness, ha? This is Wukang Mansion. Finally. Medyo malayo lang talaga siya doon sa train station. So, check ko pa kung may iba pang mas malapit na train station from here. Pero, yan, ito siya. Kung halimbawa mahirapan na kayo makapunta dito, you can just use Didi. So now I'm here in Tianzifang with Shami. So first order of business here ay mag-lunch muna kasi 1 p.m. na ako nakarating dito. 1 p.m. na kami nakarating ni Shami dito. So ngayon, magla-lunch kami dito sa restaurant na to. Yan. So parang ano siya, carinderia style siya. So ito yung menu nila. So kung gusto niyo makita yan. Ang in-order ko ay... Wait na, wala dito. Anyway, basta ito yung inuupuan namin ngayon. O, diba? Parang ito yung isa sa mga carinderia nila. Carinderia style restaurant. Kasi lagi na kami nag-restaurant din ni Shami. Say hi! Then, ito yung menu. Yan. So, ang in-order ko dito ay... thank you. In-order ko dito ay shrimp fried rice and rice cake with spare ribs. At least may English name yung menu nila. Itong in-order ni Shami ay shrimp noodles with scallion and eggs. Mamaya ipakritik natin sa kanya habang kinakain na niya. Oh, parang hindi ka masaya. Hindi ko alam kung wala akong panlasa o wala akong lasa. May lasa. So, yung noodles ang walang lasa. Shami approves. But this one, maybe not. Bigyan natin ng chance. Wala pa rin talaga. Pero parang kulang. Parang yung Okay, Shami disapproves. I don't know, Rating? 6.5 out of 10. Gano'n. Parang you see the effort, you see the potential, but Yun yung 0.5. it's not there. Yan. Try natin tong lantang fried dumplings na in-order ni Shami. So, I like. Okay, tama yung rating ni Shami na 9.5. Hindi man ako food critic pero na-enjoy. Nasarapan ako. Titikman ko naman ulit tong, ano ba to? Shrimp noodles with scallions plus egg. So, si Shami, rating niya 7.5 lang. Hindi niya sobrang nagustuhan. So, ito, tingnan natin. Paano ko ba ito kukunin? Diba? Ang hirap yung ano. Kaya nga eh. Pero yung noodles niya parang siyang ano ba tawag doon? Parang egg noodles, gano'n. Yung manipis. Walang itlog. Ay, sama natin itlog. Ay, nalaglag. Yan. Oo nga. Parang wala ngang ano. Walang lasa? Ako natatabangan ako. Okay, gets. Kuha ko ng shrimp, Hindi ko ha? siya kasalanan. Paniis ko baka wala akong panlasa. Wala ako nalalasahan. Rice cake with spare ribs. Hindi ko alam kung ano yung kalasa niya food sa Pilipinas. Hindi ko lang piling ko kumain ako ng kikiam. Huh? Parang may pagkaganan. Kasi gawa rin yung sauce. Para siyang yung matamis na sauce ng... For me lang ha. For me lang naman.
Or basta hindi ko alam, baka mali lang ako ng mga naiisip. Meron pa pala tong rice cake dito sa bandang ilalim. Hindi ko lang alam kung pwede ko bang mahiwa. Tingnan natin kung okay siya. Masarap siya pagsabayan. So according to Shami, mas masarap pagsabayin yung rice cake and yung ribs. Ribs. So, tingnan natin kung anong, yan. Sabayin natin. Nagme-make sense na para sa akin yung lasa nila. Kasi kung ito lang talaga, kung kakainin nyo ito alone, it will taste like kikiam na merong yung typical na sauce ng kikiam. Medyo manamis-namis. O, di ba? Food critic ako doon. Pero mas maganda na pagsabayin nyo siya dito sa rice cake na to na nasa ilalim. Fried rice. Shrimp fried rice. Init? Talaga? Mainit. Paso din ako. Wait lang. Konti pa. Isang ano pa. Init eh. Init talaga. Mainit pa din? Papasok hindi lang ako. Okay lang, typical fried rice. Actually, itong fried rice naman, kahit paano, may mga ulam-ulam na rin naman siya. Kaso, hindi lang kasi ako, parang mas gusto ko pa rin kapag may kanin, may ulam pa rin na hiwalay. So, yun lang. Pero masarap na yung kanin. Okay na yung kanin alone kasi may shrimp, may egg, may siguro chorizo na maliliit lang. O, diba? Oo nga. Parang kikiam, no? Parang kikiam kasi Because of the ang sauce. lambot niya. Oo. Like, parehong malambot yung meat and then yung batter. So, it's not the usual parang fried pork. Or spare, or parang ribs na iniisip. Oo, Parang hindi eh. ganon. Parang snack lang talaga siya. Parang hindi siya parang ulam. Ano bang lasa niya? Parang medyo sweet lang. Tapos, wala masyadong lasa. Try ko yung ano, itong Ay, may nasa ilalim pa. Oh. rice cake. Oh, yun yung masarap. Parang masarap pa siya kasi dun sa ano. Ayun yung yun pala yung main dish, no? Parang some flavor. Before anything else, I would like to share some discount codes for your travel essentials, activities, hotels, and tours on Agoda, Klook, and Get Your Guide para makatipid kayo. Pandagdag pagkain at pamasahin nyo din yan. Dahil sa hirap ng buhay ngayon, hindi na natin deserve na magbayad pa ng full price, kaya i-redeem nyo to lahat. Wow! Okay, so yung nearest train station papunta dito sa Tianzifang ay ang Dapuqiao Station, Line 1 and Exit 1. Again, it will always depend on your location, pero according to A-Maps, from Dapuqiao, Exit 1, punta kami sa Madang Road Station, and then transfer between line 1 to, ano ba to? Ano yung blue line? Line 9 to line 13 in Madang Road. Then 6 stops from there, yung Jiangnin Road Station. Dapuqiao Station. Line 13. Yan. Medyo madaming tao ngayon kasi Saturday. Sa Madang Road, 1, 2, 3, 4, 5, 6 stations going to Jiangnin Road Station. Dito kami lumabas sa Jiangning Road Station, Exit 1. Pero kasi, 13 minutes na walk pa yung 1,000 trees from dito. So, bilang mga trentahin, sino ba yung trentahin dito? Ikaw. Siya. Bilang kami mga trentahin ay, syempre ang tagal pa rin naman ng 13 minutes na walk sa totoo lang. Yun yung isang disadvantage lang din dito sa China. Hindi lahat ng pasyalan ay malapit sa train station. So, may mga talaga mga pasyalan na maglalakad ka talaga. Pero,
yun na nga, 30 na kasi kami, gawin na nating valid excuse yun, magdididi na kami. Nandito na tayo sa harap ng 1,000 trees. Bali, ang alam ko isa tong malaking shopping mall. Ito yung loob ng 1,000 trees, oh. May performance pa. So, mula dun sa, sa entrance ng mall, kanina pala, just turn left. And makikita nyo to, may bridge dito. Yan. So, dito na yung view. So, pilit natin makarating doon, sa kabilang dulo doon, kasi doon yung may magandang view. Kanan kayo dito. Yan. Yan. Okay. And yes, ito na. Ito na yung magandang view. Yes, finally we're here. Diyos ko, nakakapagod. Finally, we're here. So ngayon nandito kami sa SMP Mall. Ngayon hinahanap lang namin ni Shami, Sinar Mas Plaza. Wow, robot. Ituturo niya sa atin yung cafe? Kasabay ata natin sila. Ay, sorry. Ako yung sinusundan niya. So, sundan lang daw namin itong robot papunta dun sa People's Cafe. Hala na kung... Spy daw kami dito. Ay, tumingin siya sa akin. Dito kami dinala sa mismong People's Cafe. Yan, yun pa rin yung robot na sinundan namin, oh. Yun lang, medyo foggy nga lang yung view. I don't know kung foggy o hindi lang giving yung salamin nila. Pero ito yung view, medyo foggy nga lang. Pero yup, you can go here before sunset. Minalas lang kami kasi lumubog na agad yung araw. Ang cute ng color blue na cake, oh. Tapos yun, mayroon cheesecake, hindi ko na alam kung ano pa itong ibang cake dito, pero yan. Yan, so ito na ang salted caramel cheesecake nila. Ang galing kasi color blue yung cake. Hindi ko man lang naisip na cheesecake pala siya sa unang tingin. Parang ka siyang crepe. And hindi siya matamis at all. More on, mas naalalasahan ko yung alat sa Japanese. Weird. Parang lang siyang, wait lang, it doesn't taste like cheesecake at all. I'll rate it 3.5 out of 5. Hindi naman out of 10. Oo nga, kinabahan ako eh. Tikman na natin ang salted caramel cheesecake dito sa People's Cafe. Kain kayo? Ay. Inalok ko lang sila. Hindi ko alam. Hindi ko ma-explain yung lasa for me. Walang lasa eh. Ayaw nga eh. Ano ba? Maganda lang siya. It's for the aesthetic. Kaya nga, nasasabi pa lang yung isang ano na lang talaga yung binili ko. Yun din ang naiisip ko. Parang, Pili ko mas masarap yun, yung katabi. Baka yun yung salted caramel cheesecake. Walang ano eh. wala naman ako nakikitang salt. Wala rin ako nakikitang caramel. Pero sabi kasi nila, ito daw yung best seller nila dito. So, syempre, bilang bida-bida, dapat itry. Kasi nakakailang subo na ako, hinihintay ko magkalasa. Wala ako nalalasa.
Hindi ko alam kung gusto ko siya. As a sweet tooth, kung si Shami 3 out of 5, ako 5 out of 10. Hindi ko parang, tama, sige, hindi matamis. Pang ano siya, pang 30. O, hindi ako 30. Oh. Pero hindi, ako personally, hindi ko, this is not my type of cake. Pero kung talagang ayaw mo ng matamis, you should try this. Gusto mo nang walang lasa. Oh, kung gusto mo ng walang lasa. Okay, we're going to the North Band. For our final destination, for our last destination for this day ay itong Shanghai Tower na malapit sa Lujiazui Station, exit 6 or entrance 6. And ito yung famous na escalator trend dito sa China. Yan, kasi yan na yung Shanghai Tower. 站在中间讲解区域，请搀扶好老人，谢谢您的配合。 McDonald's here in Shanghai, China. I ordered the BFF meal and I think it's for sharing, but we have 5 nuggets, chicken wings, fries, and chicken cutlet. Let's try the fries first. That's yung lasa. That's yung alat kesa sa Manila. The nuggets, less din yung lasa. Also, natin sa sweet and sour nila. Masarap po yung sweet and sour. Try naman natin yung wings. Ito perfectly seasoned. Masarap siya. Pwede pang ulam. Gamitin ko ng aking kamay. Naman guys, pero medyo may anghang siya compared to the chicken nuggets. Pero, ayun lang, mamantika lahat, walang gulay. So, ayun guys, McDonald's dito, very high-tech. O-order kayo ng sarili nyo. Order ko yung mga wala sa Pilipinas, syempre, para masaya lang. Order ako ng taro pie. And ito ay, I think, black custard pie. And also burger, na hindi ko na naman nasulat kung anong pangalan. Kaya ito taro pie. Init pa, baka mamaya pag yung mainit, lagi ganun ng pie, mainit sa dila, ganun. Siyempre sa unang kagat, mainit, pasok agad dila mo. Hintay ko malasahan yung taro eh. Init. Okay, typical taro, hindi naman talaga sobrang tamis yung taro, di ba? Although lasa mo yung, basta parang hindi naman nalalayo doon sa typical na taro na alam natin. Ganun yung lasa niya. Pero, syempre, sa case na to, nasa pie siya. Kaya na-appreciate ko siya kasi kakaiba, wala naman sa Pilipinas. Give na natin to ng mga 8. Kala mo naman galing mag-rate. Ito namang isa yung black custard pie. Kaya hato. Itim talaga kung itim eh, no? Sunog to. Sunog talaga yung lasa. Hindi. Parang may pagka-chocolate. Pili ko yun. Parang may pagka-dark yung dating niya. And surprisingly, hindi siya mainit. Pag yun, nasa dila mo, hindi siya mainit. Hindi ko na paano ko anong description ng lasa na yun. Pero, Hindi parang itlog. ayun, doon siya papunta. Parang itlog na yung niya. Itlog na pinatamis. Ganon. Leche flan. Hindi pa, malapit na. Pero hindi, iba kasi yung nasa Pilipinas eh. Matabang, hindi siya yung alam natin custard sa Pilipinas, manamis-namis. Eto, hindi. So, as usual, pwede na naman to sa mga ayaw na matamis. Kasi ito para talaga may pagka-dark chocolate yung dating niya. Parang tostadong chocolate. Ganun ko siya ma-describe.
sad kasi hindi na naman kamukha nung nasa picture nila yung binigay sa akin. Pero sana may mushroom bilang mushroom, alam ko double patty to na may mushroom sa loob. Parang pili ko siopaw yung kinakain ko. May pagka parang ano siya. Basta medyo may anghang siya. Puro siya pepper sa loob. Ano ba yun? Parang, alam niyo yung typical na adobo, yung parang adobo bun. Naka-encounter ka na ba ng ganon? Ganon siya. Ganon yung feeling niya. Parang yung typical na adobo bun, di ba yung parang pandesal siya na may parang adobo sa loob. Ganon yung nakaramdaman ko dito. Here are the total expenses for this day. So mostly food and fare lang talaga yung nagastos ko for today. At maraming salamat ulit sa panonood mula umpisa hanggang dulo. So please like and subscribe to this YouTube channel and follow me also on my other social media accounts. Madami na din ako mga na-upload na travel guides on my TikTok account na baka makatulong for your next travel. I'll see you again on the next video. Bye-bye!